Magandang hapon po, ma'am. Kumusta kayo ngayon? Okay lang po. Mabuti, gano'n. Mari ba magsimula ang misitayin mo ng lahat para sa ating panalangin? Maria Lord, mari mo bang pangunahan? Classmates, are you ready to pray? Yes, we are. Let's bow our head and for the presence of our dear Lord, in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So bago kayong po, maaari ba? Ayusin muna kayong upuan at pulutin ang mga basura. Dito tayo yung space dito. Salamat. Meron bang lumitan sa klase? Wala po. Hindi kung gano'n. So ngayon mga bata, meron akong inihandang mga salita na sunod dito sa flashcard. Ang inyong gagawin ay basahin ito ng sabay-sabay ng hindi pasigaw. Naintindihan ba mga bata? Opo. Sabay mga bata. Bago tayo dumako sa ating panibagong tatalakayan ngayong hapon, ay balikan muna natin ang ating panalangin noong nakaraang araw. Sulit, ano nga ulit ang ating tinalangin noong nakaraang araw? Sige nga, Bella. Tungkol po sa mga linya. Tama. Ano naman ang iba't ibang uri ng linya? Sige nga, Edison. Linyang pahilis, linyang patayo, linyang pakorba, linyang paliko-liko, linyang pahiga. Tama ba ang sinabi ni Edison? Opo. Okay. So meron pa pong katanungan tungkol sa iba't ibang uri ng linya? Wala na. So ngayon, kung wala na siyang katanungan, ay meron tayong gagawin. Meron ako dito inihanda isang sahod. Nakikinig ba mga bata? Maria Lord, nakikinig ba? Opo. So ngayon, magkano ang gawin? Meron inihanda isang kahon. At ang kahon na ito ay naglalaman ng iba't ibang bagay. Ang inyong gagawin ay hulaan kung anong bagay ito sa pamagitan lamang ng inyong pakiramdam. Halimbawa, papasok ko ang aking kamay sa loob ng kahon. At dito sa loob ng kahon, ay pipili ako ng isang bagay at huhulaan ko kung anong bagay ito. At pagkatapos ay kukunin ko ito sa labas at titignan natin kung tama ba ang kanyang sinabi. Nakikinig ba mga bata? Opo. Sige, tawag lamang ako ng 4 na mag-aaral kung pumunta dito sa harapan. Handa na ba ang lahat? Opo. Ganon, simulan natin ang luwain. Isa, paano ka ba pumunta dito sa harapan? Patay. Tama ba mga bata? Opo. Ito ay isang bato. Sinong nakikita ng bato? Makikita. Sunod. Sige, Francel. Ay. Tama ba mga bata? Opo. Tama. Ito ay isang Bulaklak. Sino nakikita ng bulaklak?
Mudla ang grade 1 buhok. Tama ba mga bata? Opo, ma'am. Ito ay isang Sanga. Maliit na sanga. maliit na ba? Saan natin ito kami ginagamit? Sa Pwede? Sunod. Isa pa. Maras. Ang phone. Tama ba mga bata? Opo. Ito ay isang dahon. Saan ito natin makikita? Ano-ano mga bagay ang inyong natuklasan sa inyong kahon? Tama. Sa inyong palagay, ano ang mga bagay na ito o saan ito nagbilang? Kapaligiran. Tatalakayan natin ay tungkol sa paglilibag gamit ang kalikasan. So, ang paglilibag gamit ang kalikasan o tinatawag na nature painting ay isang proseso kung saan ginagamit ang naturang na bagay tulad ng maliit na sanga, dahon, halaman o bulaklak, at bato, at iba pang mga bagay upang magagawa ng mga disenyo o imprenta. Ngunit, narito ang isang halimbawa ng imprenta. Ano ang napapansin, mga bata? Flower. Gamit niya ang dahon. Nakabuo siya ng Bulaklak. Butterfly. Pero paano nga ba tayo makapaglilibag gamit ang ating kalikasan? Narito ang mga hambang sa paglilibag gamit ang kalikasan. Una, pagkasa ng mga bata. Pumili ng material. Una ay pipili muna tayo ng material na ating gagamitin. Ito ay maaaring maging dahon, bulaklak, bato, o maliit na sanga. At iba pang mga bagay na ating makikita sa kalikasan na gusto ninyo gamitin sa pag-imprenta o pag-disenyo. Diba? Opo, ma'am. Ikalawa, pagkibasa. Ihanda, pintura at papel. Ngayon naman ay ating iahanda ang pintura at ang papel. Kung saan ilalagay natin ang ating disenyo. Diba? Ikatlo, Ilagay ang pintura sa material. so ngayon, napili ko ang isang dahon na gagamitin sa pag-iisinta. At ang ikatlong hakbang ay Ilagay ang disenyo sa papel. Ilagay ang pintura sa material. Ikaapat. Anay man. Anay. maaaring pumili kayo ng pangkulan. Pulang dahil. Ilalagay natin ang pintura sa ibabaw ng Dahon. Aaring Ang sunod, Ilipat ang disenyo sa papel. ngayon naman ay ating ililipat ang disenyo sa papel. ilipat. At dahan-dahang pindot-pindutin upang masiguro na ang pintura o ang kulay ay dumikit sa papel.
Wow. Susunod, Hayaang matuyo. pagkatapos nito ay ating hayaan na matuyo ang ating ubrang lansa. So ngayon, ano ang akla? Dalikha. Dahon. Tama. Naintindihan ba mga bata? Ay, ako. Sa ngayon naman, sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, ang unang hanay, magsisilbing unang pangkat. Ang pangalawang hanay naman ang magsisilbing pangalawang pangkat. Ngunit bago natin simulan ang ating pagsasanay, ipapaalala ko muna sa inyo ang mga dapat tandaan Mas pa naman ganun. o sundin sa tuwing kayo ay gagawa ng pangkatang gawain. Pakibasa ang mga bata. Magsimula hanggat wala pang kaidulot ng guro. Gumawa ng tahimik. Tumulong sa pangkatang gawain. Respetuhin ang opinyon ng bawat isa. Manatili sa upuan kung tapos na. Paliwanag ba mga bata? Opo. So, ganito ang inyong mga materyales sa paglilibag gamit ang talikasan. Para sa pangkat 1, narito ang inyong mga materyales. At narito ang mga hakbang na dapat sundin sa tuwing magawa kayo ng iyong sining. Pili ng material. Ihanda ang pintura at papel. Ilagay ang pintura sa material. Ilipat ang pintura sa papel. Alisin ang material. Hayaang matuyo. Okay mga bata, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang inyong pangkatang gawain. Hindi, hindi, hindi. Kaya anay, kaya parang nga makakapular kay Malubay. Sino ikaw na ito? Ma'am, ay nay man. Pidar na ito. Pidar na ito. Pidar. Pidar na ito, pidar na. Wow! Mausa. Ay, pangani. Wala. Ay, pagmamara ako yan. Na ano? Ati naman. Wow! Siguro rin sila lang nga oras. Unang pangkat muna ang unang pangkat muna ang maglalahad sa harap ng klase.
Ito po ang aming ginawa. Ito ay isang bulaklak. Ang bulaklak, itong bulaklak po at ang kanyang Sting. tangkay po. At nilagyan po namin ng pintura na kulay pula at dilaw. Basta ba pagkakwan? Opo, ma'am. Magaling. So, pangkat ko, maaari niyo bang bigyan ang pangkatwan ng isang anong ibang palakpak? So, pangalawang pagkakwan ay pagkakwan ng inyong sinig sa ating klase. Oh, Paras. Ang aming ginawa ay isang art. At ang ginamit naming materyales ay ang Dahon. dahon, at ang Balat pa. sa kakao. Balat Balat ng kakao. Ginawa namin ay naglagay kami ng pintura sa Diba ba? materyales at inilagay namin sa aming bond paper at nakagawa kami ng Dahon, Paras. Perfect. Ganito. Paano niyo bang bigyan ng ibang palakpak ang pangalawang pangkat? Ngayon naman, ano ba ulit ang tinatawag natin ngayong araw? Tungkol po sa paglilimbag gamit ang kalikasan. Ano naman ang paglilimbag gamit ang kalikasan? Ito ay isang proseso Ng paglilimbag gamit ang mga bagay na nakikita sa kapaligiran. Kagaya po ng bato, dahon, bulaklak, at maliliit na sanga. magaling Bella. So, ano naman ang mga hakbang sa paglilimbag gamit ang kalikasan? Sige nga, Rachel. Ano nga ulit ang mga hakbang sa paglilimbag gamit ang kalikasan? Una, pipili ka muna ng isang materyales na gagamitin mo sa iyong paglilimbag. Pangalawa, ihanda mo ang pintura at ang papel na iyong gagamitin. Pangatlo naman ay lalagyan ng pintura ang iyong napiling material. Pang-apat naman ay ilalagay sa bond paper. Pagkatapos, pang-lima, dahan-dahan na alisin ang material at pang-ano naman ay hintayin magaling. Magaling, Rachel. So ngayon, huwag mong lubos kong malaman kung talagang tunawaan niyo ang pinalaki natin ngayong araw. May isang aktibidad tayo ngayon. So, meron ako malungkot at masayang mukha. Ang dapat nilang gawin ay itatas nyo lamang ang masayang mukha kung ang babasahin mo ay nagpapakita ng tamang hakbang sa paglilimbag gamit ang kalikasan. At itataas nyo lamang ang malungkot na mukha kung ito ay nagpapakita ng hindi tamang hakbang sa paglilimbag gamit ang kalikasan.
Ang paggamit ng likas na materyales tulad ng dahon at bulaklak ay isang paraan ng paglilibang gamit ang kalikasan. Magaling mga bata. Pangalawa naman, ang paggamit ng kimikal na pinta sa paglilibang gamit ang kalikasan ay hindi makakasama sa kapaligiran. Magaling mga bata. Pangatlo, ang pagpapatuyo ng mga likhang sining ay maaaring gawin sa anumang lugar kahit na nababasa ito o nadudumihan. Magaling! So ngayon naman, kumuha na isang malinis na papel at sagutan ang mga sumusunod. Pakibasa nga mga bata. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang ng paglilibang ay sa tamang pagkakasunod-sunod nito. Ilagay ang sagot gamit ang mga numerong 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa kanta. Maliwanag ba mga bata? Opo! Bibigyan ko lamang sa iyo ng 5 minuto para sagutin ang mga sumusunod. Tapos na po. So, para sa inyong pagkakaralin, kumuha ng kwaderno at isulat ito. Ay, pagpatungi po. At narito ang mga pamantayan para sa paggawa ng likhang sining. Tapos na ba mga bata? So, maaari na kayong tumayo at goodbye class. Signature la. Lisa. Ay, ako nga mapayat.